Sa magandang araw sa ating lahat, mga kababaihan, mga kapwa ko Pilipina, at sa ating mga minamahal na nanonood at taga-subaybay ng ating programang Kakampi Online. Sa pagdiriwang ng buwan ng mga kababaihan, lubos po akong nagagalak na kayo makasama ngayong araw na ito. Sa bawat pagkakataon na ipinagdiriwang natin ang kakayahan at tagumpay ng ating mga kababaihan, binibigyang pugay natin ang kanilang natatanging papel at ambag sa lipunan. Sila ang mga babaeng nagbibigay buhay sa ating tahanan, ang mga babaeng nagtataguyod ng ating mga pangarap, ang mga babaeng nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa kabila ng mga hamon at labanang hinaharap, patuloy na ipinaglalaban ng mga kababaihan ang kanilang karapatan at pagkapantay-pantay sa lipunan. Ang kanilang determinasyon, katalinuhan at kagitingan ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa ating lahat. Sa ganitong okasyon, nais kong bigyang halaga ang mga pangarap at ambisyon ng bawat isa. Patuloy na suportahan ang pag-unlad at kaunlaran ng ating mga kababaihan. Kasama ninyo ako sa mga paniniwalang ang bawat babae ay may kakayahan at karapatan na magtagumpay sa anumang larangan na kanyang pinili. Sa ating pagtitipon sa araw na ito at sa mga susunod pa, naway naging inspirasyon at pagkakataong ito'y upang patuloy na ipaglaban ang karapatan at kapakanan ng ating mga kababaihan. Sa ating lahat, maraming salamat at ituloy natin ang laban ng mga kababaihan. Mabuhay ang mga kababaihan, mabuhay ang buwan ng kababaihan. Okay, ang ating Sincerity Cafe and Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at dalawa naman sa Quezon City. Ang ating mga telephone number ay 8241-9990 and 8241-9972 para sa inyong mga catering. Baka gusto nyo pong magpa-deliver. Apakasarap ng mga, ang pinaka-number one dyan na masarap po sa Sincerity ay ang kalan chicken. Ang paborito ko dyan ay oysters cake, di ba? 1956 pa ng itayo ng Pamilya Uy ang naturang Sincerity Restaurant na matatagpuan sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan tulad ng 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din tayo sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo na may matutungo dito sa Lucky China Town Mall, ayan, nasa ground floor ng Binondo, Manila. Meron din sa Unit 2, 285 Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Matungo naman kayo sa Robinson's Magnolia, Express Sincerity rin po ang naririyan. At ang SM Mega Mall sa Quezon City. Is it yummy? Yes. Here, sincerity. Ito. Family Pack ang inyong absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Ayan.
yan ang ating absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines. Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating flag carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. pursigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan.
Negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral. Pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya, marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusuhin ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdulusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagmatyak, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang TIP? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang TIP. Nagsagawa na ba ng advocacy campaign sa mga CSOs, faith-based organizations, samahan ng mga kababaihan at kabataan, purok leaders, mga magulang o guardians, volunteers at iba pa para maging kaisa laban sa TIP? May regular information drive na ba sa komunidad para mapigilan ang illegal na recruitment at TIP? Ikatlo, bantayan ang mga sumusunod na senyales ng human trafficking sa komunidad. Nakatira sa amo na ubod ng higpit, kalunos-lunos at siksikan ng tirahan. Ipinagbabawal ang pagkausap sa iba o di kaya'y scripted ang mga sagot. May takot sa muka o kaya'y marka ng pisikal na pang-aabuso. Wala o napakaliit ang sahod. Menor de edad na pinagtatrabaho o nasa prostitusyon. May kasamang iba-ibang bata na hindi naman kaanak. May nagbabahay-bahay na nangangako ng malaking halaga o sahod. Sunod-sunod ang pag-claim ng pera mula sa remittance centers. Kahit pa dumaraan tayo sa matinding pagsubok, dala ng pandemya, mga sakuna o kaguluhan, walang magiging puwang para sa mga human traffickers kung handa at tulong-tulong ang bawat komunidad. Pangunahan nating mga nasa barangay sa ating unang makita ang malasakit at pagpapahalaga sa karapatan ng ating kapwa, lalo na ang kababaihan at kabataan. Tulungan at gabayan sa pagbangon ang mga nawalan ng hanap buhay at pag-asa. Sa ganitong paraan na ipapakita natin na bawat buhay, bata man o matanda, o kahit may kapansanan, mahalaga. Hindi tamang inegosyo ang ating kapwa-tao. Wakasan na ang trafficking in person. This is Loida. Loida came from a poor family in the province. To help her family, she agreed to take on a job as a waitress in Manila from a shady recruiter. Upon her arrival, however, instead of waitressing, she was forced to do sex acts against her will. Loida is a victim of sex trafficking, exploited with very little pay, unable to go back home due to debt and threats. This is an example of human trafficking.
sex trafficking is just one of the many forms of human trafficking. Human trafficking is illegal and is a grave violation of human rights. Over 1,000 Filipinos get trafficked every year for various purposes, holding them against their will. Loida is just one of those many victims of human trafficking in our country. Loida could be your daughter, sister, or friend. Make your move and report to the Interagency Council Against Trafficking, or IACAT, to your local government, or to any government agency for any trafficking incidents, or dial 1343. Save Loida. Save a victim. Stop human trafficking. Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pang-aalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sexual na pananamantala, pang-aalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayan, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa ilegal na gawain, kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o pag-aampon ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ng human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking. Araw-araw, maraming nangingibang bayan para mabigyan ng maliwanag na bukas ang kanilang pamilya. Subalit kadiliman ang kanilang kinabagsakan. Dahil sila'y naging biktima ng human trafficking. Sila ay kinakalakal, pwersahang pinagtatrabaho, kinukulong, inaabuso. Mananatiling madilim ang kanilang bukas kung di natin susugpuin ang human trafficking. Sumama sa laban kontra human trafficking. Tumawag sa 1343 at makipag-ugnayan sa Interagency Council Against Trafficking. Minsan, may mga taong nagpo-post ng mga sexual na litrato ng mga bata na hindi kailanman dapat i-share. Sa tuwing ang litrato o video ay na-share or nare-reshare, kahit na upang maghayag ng galit, takot o pagkagulat, ang batang nasa litrato ay lalo lamang napapahamak. Iligal ang pag-share ng mga ganitong litrato. Ang pag-like, comment, o kaya ang pag-share nito ay lalo lamang nagdudulot ng kapahamakan sa bata. Pero makakatulong ka. Kapag makita mo ang ganitong mga image o video sa Facebook, i-report ito. Tulungan ang mga bata. Report it. Don't share it. Mahal na mahal talaga ako ni Nanay. Tingnan niyo, bago lahat ng gamit ko. Ang ganda-ganda ko. Maraming salamat, Nanay. Nay? Report online sexual exploitation of children. Dahil ang human, hindi laruan. Nanay! Negosyo. Yan ang tingin ng mga kriminal at sindikato ng human trafficking sa mga taong gustong makawala sa kahirapan. Maayos na trabaho, malaking sahod, libreng pag-aaral. Pawang kasinungalingan. Ngayong panahon ng pandemya,
Marami ang nagipit na pamilya. Sinabayan pa ng sunod-sunod na malalakas na pagbagyo. Ilan sa ating mga kabarangay walang-wala at desperado. Dito namamayagpag ang mga sindikato. Tutulong di umano, magbibigay ng trabaho, yun pala, ikukulong, aalilain, aabusuhin ng paulit-ulit, gagamitin sa krimen. Ang pinakamapait, may mga kaso pa na mismong kamag-anak o kaya'y sariling magulang pa ang nambibiktima sa kanilang mga anak. Walang sino man ang dapat makaranas ng pagdurusang ito. Papayag ka bang may mabibiktima pa sa ating mahal sa buhay? Tayong mga nasa barangay, dapat parating mapagmatyak, mapanuri at matalino upang hindi mapasukan ng mga kawatan at sindikato ang ating komunidad at ma-rescue ang nangangailangan ng saklolo. Ano ba ang dapat gawin? Una, siguraduhing mayroong maayos na mekanismo at budget upang pigilan ang human trafficking at alagaan ng mga biktima nito. Kumpleto na ba ang setup ng Barangay Vow Desk at Barangay Council for the Protection of Children? May kumpletong listahan ng residente lalo ng kababaihan at kabataan? May situationer na ba sa kababaihan at mga kabataan? May ordinansa na ba para labanan ang TIP? May hotline at social media accounts na ba ang barangay para sa sumbong ng taong bayan? Ikalawa, humanap ng kakampi. Ipakalat ang impormasyon para pigilan ang TIP. Eric, a 25-year-old fisher who has 4 young children, dreams of a better life for his family. Promised high income, he joins a crew of local fishers for a fishing expedition, leaving his family behind for weeks. Deceived, he fell into a scheme of debt bondage and is forced into hard and risky labor and inhumane conditions. He ends up in more debt with the company and has no other option but to continue until his debts are paid. Jenny, a 7-year-old girl, dreams of becoming a doctor someday. To put food on their table, her mother asks her to play in front of a camera and gives her chocolates in return. Online, a man from Europe orders her mother to make Jenny perform sexual acts. She does. Her mother gets paid 500 pesos. Maria feels the need to help send her 5 siblings to school. She accepts a promise of working as a sales lady in Singapore. Her recruiter arranges for her to travel with other women as tourists transiting through Malaysia. Despite her misgivings on the travel scheme, she proceeded, thinking it was a once-in-a-lifetime opportunity. In Malaysia, they were locked up, and on arrival in Singapore, she was forced into prostitution. Maria, Jenny, and Eric, together with 784,000 plus more Filipinos, are victims of modern-day slavery. Worldwide, the same report estimates more than 40 million people are in living conditions of slavery. The annual Manila International Dialogue on Human Trafficking champions efforts to fight this injustice. It is a platform for open conversations to inform decisions and generate and share insights with all stakeholders. It is a space for sharing significant information to further enhance international cooperation, to work hand in hand on actual trafficking in persons cases. The Manila Dialogue produced the Manila Declaration to enhance international cooperation to combat trafficking in persons, signed by 21 foreign missions in the Philippines, 11 non-government organizations, and 15 government agencies, with one goal: to have a comprehensive international approach to prevent and combat human trafficking. In 2015, the Manila Dialogue was organized. It issued 4. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na, kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya.
Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng illegal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Ano nga ba ang RA 10022 o Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995? Ito ay batas na nakatuon sa proteksyon at pagsulong ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW. Bakit nga ba mahalagang malaman ng bawat manggagawang OFW ang mga ito? Dahil ito ay makakatulong upang malaman ang mga karapatan bilang isang manggagawa tulad na lamang ng mga sumusunod. Pagbabawal sa paniningil sa mga manggagawa ng illegal recruitment fees at iba pang panggastos. Malayang paghahanap ng trabaho at paghahanap ng mapapasukang hanap buhay. Karapatan sa laban panghimasok sa pansariling pananahimik. Karapatan sa pamamahinga at paglilibang. Confidentiality at pangangalaga sa mga personal na datos at impormasyon ng manggagawa. Alamin ang iyong bansang pupuntahan at pagtatrabahuhan. Karapatan sa diskriminasyon, malayang pagpupulong at pagsama-sama. Kaya kung ikaw ay may katanungan at nais na ireklamo tungkol sa iyong karapatan, maaaring dumulob sa tanggapan ng ahensya sa mga sumusunod. Ngayong alam mo na ang kalagahan ng iyong karapatan bilang isang manggagawa, huwag hayaan na ikaw ay busuin at ipaglaban ang iyong karapatan. Ingat kabayan! Nagsimula sa isang pangarap. Ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. Naka 24 months ka na sa pag-ibig. May panghulog na ako sa motor. Bagong motor. Gagawa ng hakbang para mapaghandaan ng forever. At harapin ang bukas na may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Paano nga ba magmahal? Pwedeng palarigalo. Pwedeng tumutula. Pwedeng nanunuyo. Pero ako, paglilingkuran kita tulad ng pag-ibig. Iba ang lingkod pag-ibig. Tanggap ang lahat. Walang judgment. Pinahahalagahan ka. Maalaga din. Just like me. Laging handa.
honest. Walang tinatago. At walang kwento o tanong na palalampasin. Oh, di ba? Parehong pareho. Ganyan ang lingkod pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Pag-ibig, naglilingkod ng tapat at totoo. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa'yo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap. Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ang ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa'yo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap.
Mahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng pag-ibig. Pag-ibig regular savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve pag-ibig. Minsan ang pag-ibig, online mo pala mahahanap. Ang bagong virtual pag-ibig. One click, you can track your savings. Easily pay for your loans. Even live chat with us. And now, apply for a short-term loan. Bawat isa sa atin ay nagnanais ng magandang buhay para sa ating pamilya. Lahat ay gagawin natin, mabigyan lamang sila ng magandang buhay. Kung minsan pa ay kaya natin isakripisyo ang lahat para makamit natin ang pinapangarap nating buhay para sa kanila. Kaya naman, marami sa atin ang pinipiling makipagsapalaran sa ibang bansa para makamtan ang inaasam-asam. Malungkot man ang mawalay sa kanila, isasakripisyo na natin ang sariling kaligayahan. Ngunit ang hindi alintana ng mga OFWs ay ang mga panganib na kailangan nilang harapin sa ibang bansa. Marami sa mga OFWs ang nakakaranas ng pang-aabuso, pananakit, at paghihirap sa kamay ng kanilang mga amo. Ngunit ang pinakanagpalala ng lahat ay nung dumating ang COVID-19 pandemic. Ayon sa data ng Senate Labor Committee, ay may humigit kumulang na 5,000 kaso ng pang-aabuso ang naitala noong 2020 at halos 24,000 naman ang may contract violation. At bagamat merong mga programa ang gobyerno para sa mga ganitong kaso, karamihan sa mga naaabusong ito ay hindi alam kung paano, saan, at kaninong hihingi ng tulong. Lalo na sa panahon ng pandemya, kung saan mas naging mahigpit ang mga patakaran tulad ng mga lockdowns at social distancing. Ano nga ba ang mga dapat mong gawin para masiguro na maging maayos ang buhay bilang isang OFW at maiwasang maabuso sa ibang bansa? Kasama na rin na masiguro ang kapakanan ng iyong mga mahal sa buhay na iniwan.
Una sa lahat, siguraduhin na legal at dumaan sa tamang proseso ang inyong mga papeles. Naglipa na ang mga illegal recruiters. Siguraduhin hindi ka magpapabiktima sa kanila dahil mas mataas ang tsansa na maabuso ka sa ibang bansa kapag ikaw ay illegally recruited. Huwag basta-basta magtiwala sa mga recruiters na kumakausap sa iyo. Kailangang merong tamang agency ang maglalakad ng papeles mo at siguraduhin na merong job order na ibibigay sa iyo upang masigurado na merong naghihintay sa iyong trabaho pagdating mo sa bansang pupuntahan mo. Isa rin sa importanteng dapat gawin kung ikaw ay aalis ng bansa ay ang magpamiyembro sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, isang ahensya na nangangalaga sa interes ng mga OFWs at ng kanilang mga pamilya. Merong mga benepisyo ang pagiging kasapi ng OWA tulad ng life insurance, dismemberment benefits, total disability benefit, burial benefit, at marami pang iba. Para sa mas komprehensibong detalye ukol sa mga benepisyo ng pagiging member ng OWA, bisitahin ang www.owa.gov.ph. Sa pagdating mo sa bansang pagtatrabahuan, marapating alamin agad kung ano ang mga ahensyang makakatulong sa iyo sa panahon ng kagipitan o pangangailangan. Ang Philippine Embassy ang siyang pinakapinuno na kumakatawan sa mga Pilipino sa ibang bansa. Kadalasan sila ang pinupuntahan ng mga OFWs kapag mayroon silang pangangailangan o problema. Alamin ang lokasyon nito sa bansang inyong pinuntahan, pati na rin ang kanilang contact number para handa ka sa oras na kailanganin sila. Ang Migrant Workers Offices o MWO naman ay nasa ilalim ng Philippine Embassy na nangangasiwa sa problemang may kinalaman sa OFWs. Ilan sa mga karaniwang problema na tinutugunan nito ay mga problemang kaugnay sa kontrata tulad ng mga napasok, nawawala, contract swapping, at di tinapos na kontrata. Kapakanan ng mga OFW na maaaring may kinalaman sa pagsasamantala, pagmamaltrato, at panggigipit ng mga amo at naliligaw o nawawala sa ibang bansa. Prevention is better than cure, sabi nga nila. Kaya't laging mas mabuting handa tayo sa anumang bagay. Ngunit kung minsan ay may mga bagay tayong hindi maiiwasan. Pwede pa rin tayong mabiktima sa kabila ng ating mga pag-iingat. Kailangan mong tandaan na bilang isang OFW ay merong nakalaang benepisyo ang ating gobyerno. Kung ikaw ay isang OFW na naging biktima ng pang-aabuso at nakabalik na sa Pilipinas, pumunta lamang sa OWA upang malaman ang mga steps na kailangang gawin upang makuha ang mga benepisyo. Huwag kang mag-atubili na gawin ito dahil ito ay karapatan mo. Kung merong mang hindi mauunawaan, maaari kang magtanong sa mga representative ng OWA o kaya naman ay humingi ng tulong sa mga taong mas nakakaunawa. Maaari nyo rin silang makontak sa mga numerong ito.
Dapat malaman mo, bilang isang OFW, ikaw ay may karapatang mamuhay ng marangal, maayos, at may dignidad. At lahat ng ito ay para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kaya naman kailangan gawin natin ang lahat upang masiguro ang kanilang maayos na kinabukasan. Mga OFWs, laging tandaan na hindi kayo nag-iisa. Laging may kakampi sa anumang hamon na haharapin sa iyong buhay.